dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag, at Diyos ang siyang matanyag. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya, pagbutihin ninyo ang inyong pakinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisin pati ng inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang Pong Hesus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng ika-25 na linggo sa karaniwang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. At ang atin pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa liwanag ng kabutihang loob ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng kabutihan. At ang kanyang kabutihan ay kanya pong ipinapahayag, una sa lahat, liwanag ng kanyang presensya na espiritual. Pangalawa, ang liwanag na kanyang ipinapahayag sa konsensya ng mga tao. Pangatlo, ang liwanag na pisikal. Una sa lahat, ang kanyang liwanag na espiritual ay siyang nagsubaybay, ay siyang gabay, ay siyang liwanag sa kalaliman ng bawat puso ng tao upang ang lahat ay makikilala ng kabutihan at magkaroon ng pananalig sa Diyos. Ang mga Israelita ay nagkaroon sila dahil sa kanilang kahinaan, nagkasala. At dahil dito sila ay naparusahan, itinapon sa iba't ibang mga bansa upang sila ay maging alipin. Pero dahil sa kabutihang loob na nagliliwanag sa puso ng Diyos, sila ay pinalaya. At ngayon ating napakinggan sa unang aklat ni Esdras, Kapitulo 1, verse 1 at hanggang 6, ang pagpapalaya ng mga nabihag na mga Israelita upang sila'y ibalik sa bayan ng Israel at magtayo ng bahay ng Diyos o templo sa Jerusalem. Yan dahil sa liwanag ng kabutihang loob ng Diyos. Kaya po sa ating Salmo 125, ang gawa ng Diyos ay dakila. Dakila sapagkat may turing na sila noon ay nahihirapan dahil sa pagkaalipin. Ngayon parang silang tao na nag-aasik o nagtatanim ng kanilang mga iba't ibang mga kinakailangan at sila'y mag-aani na puno ng kagalakan sapagkat sila'y tinulungan ng Diyos. Ang espiritual na liwanag ng Diyos ay nagiging
psikolohikal na liwanag na kung saan sila ay magkaroon ng kagalakan dahil sa mga bunga ng kanilang pagpupursigi sa kanilang ginagawa, sa kanilang trabaho, pagkatapos nung sila'y pinalaya na ng Panginoong Diyos. Pero kinakailangan din na dapat nating tingnan na ang Diyos ay hindi lang espiritual na liwanag, hindi lang na psikolohikal na liwanag sa ating mga konsensya. Ang Diyos ay nagbibigay rin ng literal, material o physical na liwanag. Ang natural o liwanag sa kalikasan ay nagmula sa isang bituin na maliit na tinatawag nating araw at ang isang malaking salamin nito na tinatawag nating buwan na nagbibigay ng malaking liwanag sapagkat ang mga liwanag ng mga bituin sa mga malalayo ay hindi gaanong nagbigay ng liwanag. Hanggang ang tao ay natuklasan ang paraan na magkaroon ng apoy at ginagamit ang apoy ay nagkaroon na ng liwanag. Kaya mayroon ng mga lampara na sinisindi ng tao. At sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 8, verso 16 hanggang 18, na itong ilaw na sinisindihan ay hindi dapat itago. Dapat itong ipakita upang magbibigay liwanag sa lahat ng tao. Ayon pa sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 8, verso 16 at sumusunod. Sapagkat tulad po ito ng espiritual na liwanag. Ang espiritual na liwanag ay ang salita ng Diyos na ating napakinggan. Pero pakinggan natin ng maigi. Pakinggan natin ng mabuti at ating isabuhay. Sapagkat ang akala natin na mayroon tayong pananalig, ang akala natin na sa kaloob natin ang Diyos, na sa atin ang presensya niya, yun pala dahil hindi tayo gaanong nakinig sa Kanya. Hindi masugid ang ating pagnilay sa Kanya mga salita. Hindi natin ninanamnam at pinagnilalayan at sinasabuhay ang mensahe ng Diyos. Kaya, sinasabi pa ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 8, versikulo 16, na sinasabi niya, kaya pagbutihin ninyo ang inyong pagkinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ibig sabihin, yung may pananalig, palaguhin pa, payabungin pa ang kanilang pananalig sa Diyos. Ngunit ang wala ay alisin pati ang inaakala na nasa Kanya. Ang akala natin, nasa atin na ang Diyos. Pero kapag ang puso natin ang nagliliwanag, ay mga material na bagay lang, gaya ng pera o kayamanan, gaya ng kapangyarihan dito sa lupa, o dili kaya ang katanyagan na ating inaasam, o dili kaya ang mga panandaliang kagalakan at kagalayahan sa mundo. Hindi ito ang magbibigay ng liwanag. Alamin natin, sinasabi ng ating Panginoon, walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Ang mga nangako ng kabutihan pero hindi magawa sapagkat sa loob ng puso ay ang kasinungalingan at ang tunay na kanilang inaasam ay ang sarili na pagkamal ng kayamanan at naangkin nila ang kanilang kapangyarihan. Ang akala nila, hindi ito malalaman, ngunit mabunyag na sapagkat ang katotohanan ay talagang lalabas. At dahil dito, kinakailangan natin na tingnan natin ang kabutihang loob ng Diyos nang siyang dapat magliliwanag sa ating mga puso, na siyang dapat magliliwanag sa ating mga konsensya, na siyang dapat magliliwanag ng ating pag-isip upang ang lahat ng ating dinadama, upang ang lahat ng ating dapat gawin, ang dapat nating malaman at ang kalaman na siyang maging gabay sa buhay natin ay isang tunay na liwanag para sa kabutihan sapagkat ito ay nagmula sa turo ng Diyos, na nagmula
sa salita ng Diyos na nagmula sa Ebanghelyo ng ating Pong Isus Nazareno. Alamin po natin na ang kadiliman at karimlan ng mga kasalanan at ang mga tukso at mga paraan ng demonyo na para sa karimlan ay gumagamit ng mga nasa kapangyarihan upang sila ay maging instrumento ng kasamaan at karimlan. Huwag nating sundin ang kapangyarihan ng kadiliman, bagkus ipahayag natin ang liwanag ng Diyos sa pamagitan ng ating pag-ibig sa Diyos higit sa lahat, sa ating pagmamahal sa kapwa kaya nagmahal sa ating sarili, sa ating malasakit at mabuting gawa, sa ating adikain para sa kabutihan ng lahat. Ito ang dapat magliliwanag sapagkat ang ating pananalig at panampalataya sa Diyos ay nakatago noon sa ating mga puso, ngunit sa ating mga gawa at sa ating mga ugali na pahayag ang liwanag ng Diyos dahil sa ating kabutihan, dahil sa ating ginagawang mabuti, dahil sa ating adikain para sa kabutihan ng lahat. Napahayag ang Diyos na liwanag at tunay na liwanag ng ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos.